No talaga, kahit sino sila, mga love teams. Only Kim Pao lang. No way, pasikatin lang nila yung mga yan. Kim Pao, dapat na walang kahit sinong mga love teams, lalo na ang isa dyan na may 3M. Gets nyo kahit hindi sila Echo Live, sisikat pa to na sila. Kasi marami kami mga fans nila. Mga nasa abroad, marami. Kaya huwag na, period. So, kumbaga, in short, ang naisabihin ni Ma'am Nenita Valdres, kahit medyo may mga typo error, hindi ko na-gets yung iba. Ang nais siya sigurong iparating is, hindi kailangan ng Kim Pao ng iba para umangat. 'Di ba? Dahil kayang dalhin ng Kim Pao fans kasi maraming mga fans nasa abroad na talaga pong nakasuporta sa kanila. Kumbaga ay kaya pong magsolo nila Kim and Paolo. Anyway, dumako naman tayo dito sa mga na-post ni Kimi na regalo ni Pao sa kanya. OMG. Pero alam niyo ba, hindi lang naman yan ang mga regalo ni Paolo kay Kim. So, unahin nga natin itong notebooks. Ayan, nalala nyo ba yan? Diba, update pa yan ni Pao sa Discord. Tapos ito, comfortable taping chair. Yan, mga nireregalo talaga ni Pao kay Kim. Mga bagay na talagang kailangan ni Chinita Princess. So, alam niya, may stress din. So, kita rin po natin na kapag may taping si Kimi, so ito yung comfortable chair na ginagamit po niya. Diba, gamit na gamit, every time talagang maalala ni Chinita Princess si Pao. At makikita mo sa mga regalo niya, regalo ni Pao kay Kim, kung gaano siya ka-concern dito, diba? Tapos ito, bouquet of flowers, ayan, na kumpleto pa talaga yung pangalan ni Chinita Princess. Ayun, yung race bike na grabe kamahal-mahal. Tapos another bouquet of flowers, tapos luxury watch, and yung etong phone. Meron ba yung mga shades, di ba, libre ni Paolo, nung nag-ibang bansa po silang dalawa. And marami pa, sabi nga ni Pao, bakit di niya sinishare yung mga binibigay niya kay Kimi. Si Kimi naman, lang, patawa-tawa lang. So, kasi ni Kim, humble lang, napaka low-key lang nilang dalawa. Hindi mo akalain, dami palang mga bigay na regalo ni Pao kay Chinita Princess, di ba? I mean, alam naman natin na binibigay niya ng regalo si Chinita Princess na hindi po nakapagtataka. Pero ano-ano kaya yung mga yun? Yung mga hindi pa na-share ni Kimi sa atin. Ayan. Anyway, dumako naman tayo dito po sa My Love Will Make You Disappear. Grabe. Top 3 ang My Love Will Make You Disappear. Congratulations. So, nangunguna po ang Contra Vida Academy. Next po ang The Delivery Rider. Then pangatlo po ang My Love Will Make You Disappear with 3.6M. Grabe, congratulations Kim and Paolo. Tapos ito yung mga sumunod pa and so on and so forth. And another congratulations kila Kim and Paolo kasi sila po ay pasok. Grabe, hindi lang pasok, number 1. Talagang waging-wagi ang Kim Pao. Alam nyo, natuwa nga ako kasi ultimo yung kalaban na, di ba, kabilang kampo ay talagang aminado na hirap po talagang pataubin nila Kim and Paolo. Sabi nga dito, hirap din kalabanin ang Kim Pao for Paula Avellino. Pero laban, Chief Vice for Dustin and Bianca. So nakakatuwa na talaga tinatanggap nila yung katotohanan na mahirap talagang kalabanin ang Kim Pao. Take note, hindi pa alam ng lahat ng Kim Pao fans ang tungkol dito sa mga poll na yan, di ba? Usually, ilan pong mga Kim Pao fans hindi marunong bumoto. Pero wag ka. Hirap na hirap pataubin ng kabilang kampo or ng kalaban sila Kim and Paolo. At ang nakakatuwa dito ay tanggap nila. 'Di ba? Unlike sa yung ibang fandom na hindi matanggap ang katotohanan
na hindi nila mapapataob sila Kim and Paolo. Hindi nila mapataob ang Kim Pao. Grabe, taas ng pride, di ba? Anyway, congratulations kina Kim and Paolo. Ayan, number 1, nangunguna po talaga si Chinita Princess, si Kim Chu sa final sexiest of the year. Ganun daw si Paula Avellino, number 1. Silang dalawa ni Chinita Princess talaga nangunguna. So, congratulations Kim and Paula. Daming blessings nyo, ha? Dami. At pag nanalo sila, another blessings to sa buhay nila Kim and Paolo. So, ayan, congratulations. And maraming salamat po sa mga bumuboto. And keep voting, guys. Grabe ang linyang kabilang kampo, inamin hirap na hirap pataubin ng Kim Pao. Malakas ang dating at maraming ibig sabihin. Una sa lahat, malinaw dito na hindi na basta chismis lang ang Kim Pao, kundi isang solid na puwersa sa fandom at showbiz landscape. Kapag umaamin na mismo ang kabilang kampo na hirap silang pataubin ang Kim Pao, ibig sabihin, ramdam na ramdam ang lakas ng suporta, impluensya at epekto ni na Kim Chiu at Paolo Avellino, individual man o bilang tambalan. Ikalawa, nagpapakita ito na organic ang kasikatan ng Kim Pao, hindi pilit, hindi minamanupaktura. Kahit may intriga, bashers o pilit na issue, hindi sila matinag. Bakit? Kasi may tiwala ang fans. Nakikita ng tao ang respeto, professionalism at natural na chemistry nila. Yung ganitong klase ng suporta, mahirap talaga pabagsakin. Ikatlo, kung iisipin, parang backhanded compliment pa nga ito mula sa kabilang kampo. Sa pag-aamin nila ng hirap, ina-acknowledge nila na malawak ang reach ng Kim Pao, matibay ang fandom, hindi basta-basta nasisira ng fake news o demolition job. At sa totoo lang, mas lalong lumalakas ang Kim Pao kapag ina-attack. Sanay na ang fans, sanay na rin sina Kim at Paolo sa pressure. Tahimik pero consistent, walang patol pero tuloy ang trabaho at projects. That kind of maturity, nakaka-intimidate talaga. Dagdag ta rito, may factor din na respetadong pareho sina Kim at Paolo bilang artista. Hindi lang sila love team, kundi dalawang individual na may kredibilidad, kaya kahit anong ikot ng issue, bumabalik pa rin sa talento at dignidad. Sa kabuuan, ang balitang ito ay hindi kahinaan ng Kim Pao, patunay ito ng lakas nila. Kapag ang kalaban na mismo ang umaamin na hirap silang pataubin ka, ibig sabihin, nasa itaas ka na ng laro. At kung may maidagdag pa, mukhang hindi na tanong kung mapapatumba ba ang Kim Pao, kundi hanggang saan pa sila aabot. At sa galaw mayon, mukhang malayo-layo pa ang mararating nila. Ang pag-aamin ng kabilang kampo na hirap silang pataubin ang Kim Pao ay malinaw na senyales na nasa rurok ng impluensya ang tambalan ni na Kim Chiu at Paolo Avellino. Hindi na ito simpleng fan hype lang. Ito ay refleksyon ng solid na suporta ng publiko at ng matagag na tiwala ng fans sa kanila. Ibig sabihin din ito na hindi epektibo ang paninira o intriga laban sa Kim Pao. Mas malakas ang organic support kaysa sa pilit na publicity. Consistent at hindi pa bago-bago ang fandom kahit anong issue ang ilabas. Sa totoo lang, kapag umaabot na sa puntong inaamin ng iba ang hirap nilang pabagsakin ka, panalo ka na sa narrative. Hindi na nila kayang i-ignore ang presensya mo. At mas lalong lumalabas na respetado sina Kim at Paolo bilang artista at bilang personalidad. Sa kabuuan, ang banitang ito ay hindi kontrobersya, kundi konfirmasyon ng lakas ng Kim Pao. Patunay na kahit may ingay sa paligid, sila pa rin ang pinag-uusapan, pinapanood at sinusuportahan. Grabe! Ang balitang ito tungkol sa kabilang kampo na inamin hirap na hirap pataubin ng Kim Pao ay talagang nagpapakita ng tindi ng impact ng tambalang Kim Chiu at Paolo Avellino sa showbiz at sa puso ng mga fans. Hindi na ito basta hype o chika. Malinaw na ang Kim Pao ay isang power couple sa industriya at ramdam ng lahat, lalo na sa kanilang mga supporters na hindi basta-basta matitinag ang kanilang fandom at influence.
Isa sa pinakamahalagang punto rito ay resilience at authenticity ng Kim Pao. Hindi lang sila sikat dahil sa chemistry nila sa screen, kundi dahil sa consistency, professionalism, at sa paraan na ipinapakita nila ang totoong koneksyon, hindi pilit, hindi scripted na drama para sa publicity. Kaya kahit may ibang kampo na gustong pabagsakin sila, napakahirap talunin ng tambalang ito. At kapag umaamin pa ang kabilang kampo na hirap silang pataubin ng Kim Pao, parang backhanded compliment na rin ito. Malinaw na kinikilala nila ang lakas ng tambalan at ng fandom. Bukod dito, nakikita rin dito ang solid at mature na fandom. Hindi basta-basta nadadala ng fake news, intriga o bashers ang mga fans ng Kim Pao. Patuloy silang sumusuporta, naniniwala sa tambalan at nakikita ang halaga ng parehong individual at ng chemistry nila bilang duo. Kaya kahit anong issue ang lumabas, ang narrative ay nananatili sa Kim Pao, hindi napapasama sa ibang kwento o kontrobersya. Kung iaanalisa pa natin, ang ganitong acknowledgement mula sa kabilang kampo ay parang senyales na ang Kim Pao ay hindi lang showbiz phenomenon, kundi social phenomenon rin. May leverage sila sa projects, endorsements at public perception. At sa totoo lang, ang hirap nilang pataubin ay patunay na nasa rurok sila. Hindi lang basta sikat, kundi respetado, may kredibilidad at may malakas na fanbase. Sa kabuuan, ang balitang ito ay hindi panghihinayang, kundi isang malakas na konfirmasyon. Kahit anong pagsubok, intriga o drama, ang Kim Pao ang nananatiling rena at hari sa puso ng kanilang supporters at sa showbiz. Sa mga fans, para silang nakikitang unstoppable force na patuloy na lumalago, lumalakas at nagbibigay inspirasyon, hindi lang bilang tambalan, kundi bilang dalawang individual na pinagsama ng tadhana. Sa balitang ito, pwede nating pagdagdag ang ilang insights at konteksto na lalong magpapalakas ng dating. Impact sa fandom at social media. Hindi lang sa showbiz nakikita ang lakas ng Kim Pao, ramdam din ito sa social media. Ang fans nila ay napaka-aktibo, may sense of community at handang ipagtanggol ang tambalan. Kaya kahit anong intriga o criticism, patuloy ang support at trending moments nila online. Backhanded respect mula sa kabilang kampo. Ang pag-aamin na hirap silang pataubin ng Kim Pao ay parang unintentional compliment. Kahit ayaw nilang aminin, kinikilala nila ang influence at popularity ng tambalan, ibig sabihin nasa mataas na level na sila sa showbiz game. Professionalism at individual credibility. Bukod sa chemistry nila bilang tambalan, parehong respetadong artista sina Kim at Paolo. Kaya kahit may external pressures, hindi bumababa ang reputasyon nila at ang fans ay mas lalong nagiging loyal. Long-term implications. Ang ganitong acknowledgement ay pwede ring magpahiwatig na mas lalong mag-iingat ang ibang kampo sa mga tactics nila para pabagsakin ang Kim Pao. Sa madaling salita, lumalakas ang posisyon ng Kim Pao sa showbiz hierarchy at parang signal na hindi kami basta-basta matitinag. Inspirational angle. Para sa mga fans at kahit sa ibang artista, patunay ito ng resilience at perseverance. Kahit maraming challenges, tuloy lang sa trabaho, tuloy lang sa projects, at tuloy ang positive connection sa audience. Sa madaling salita, pwede nating pagdagdag na ang hirap na hirap pataubin ng Kim Pao ay hindi lang kwento ng showbiz power, kundi kwento rin ng loyalty, talent at influence. Isang reminder na minsan ang tunay na lakas ay hindi nakikita sa chismis, kundi sa paraan ng suporta, consistency, at professionalism.